po ay basahin po natin ang sinabi sa Jeremiah 17:7-8. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along a riverbank, with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stays green and they never stop producing fruit. Saglit po tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po muli sa oras na ito na muli ay nagkasama-sama kami upang pag-aralan ang iyong mga salita. Lord, let each and every one of us be filled with the Holy Spirit nang sa ganun po ay maging bukas ang aming mga isip at ang aming mga puso sa kung ano ang nais mong ituro at iparating sa amin. Lord, gamitin mo po ako upang maitaas ang iyong pangalan at mas mapagtibay pa ang tiwala sa iyo ng bawat isa sa amin. Lord, we humbly ask for your presence as we dig through the blessings and benefits of trusting you, our God. In the mighty name of Jesus, Amen. Okay, so, sa araw na to po, ang gusto ko pong pag-usapan natin is something na may kinalaman sa blessings and benefits. Hindi po blessings from financial, hindi po financial blessings, hindi rin po benefits from our investment or benefits from a healthy exercise, but the blessings and benefits of trusting God. So, when it comes sa mga financial investment po, bago po tayo mag-invest, we usually ask question kasi we wanna make sure na talaga bang may makukuha tayong benefits. We wanna make sure of the trustworthiness and the reliability of that investment. So, ganun din po, when we talk about blessings and benefits of trusting God, ang kaibahan lang po dito is that hindi po si God yung kino-question natin. Kasi si God, pag sinabi po ni God that there will be blessings and benefit when we fully trust Him, totoo po yan. And God will never break His promise. Amen? Amen! So, ang question po dito is tayo. Gaano ba katatag yung tiwala natin sa Diyos? Hanggang saan po ba natin siya kayang pagkatiwalaan? Because in order for us to receive the overflowing blessings and benefits of trusting Him, kailangan po buo yung tiwala natin. At para magawa po natin yon, may mga bagay po na kailangan lubos natin na uunawaan. So, unang-una na po doon yung salitang tiwala. Kasi sabi po sa isang movie, trust is a big word. It is the belief to the capability of something or someone. So, ibig sabihin po, naniniwala tayo sa kakayahan ng isang tao or ng isang bagay. At kadalasan po, kapag nagtitiwala tayo, sumusunod din tayo. Let's say, for example, isang coach and isang athlete. Si athlete, ano man po ang sabihin ng coach niya, sabihin ng coach niya na tumalon ka, tumatalon siya. Pag sinabi ng coach niya na lumipad siya, lumilipad siya. At pag sinabi po ng coach niya na magpahinga ka muna, nagpapahinga muna siya. At lahat po ito sinusunod ni athlete kasi nagtitiwala siya sa coach niya na ang lahat ng iniuutos sa kanya nito ay para sa ikapapanalo niya. So, ganun din po when we trust God. Kailangan po may kasama po tayong pagsunod. Kasi alam niyo po, wala naman pong iuutos sa atin si Lord na ikasasama natin. Sinabi po sa Psalms 1:1-3, mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi sila nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan nilang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay nila ito sa araw at gabi. Katulad ng isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Laging namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. So kung mapapansin po natin, parehas po na ang isang taong nagtitiwala at ang isang taong sumusunod ay ikinumpara sa isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Lagi lang po siyang namumunga. So, nangangahulugan po lang po ito na trust should go with obedience. Sundin po natin si Lord. Hayaan po natin na siya ang maging coach sa mga buhay natin. Amen. At bilang mga nagtitiwala po sa Panginoon, natural lang po sa ating lahat na mayroong mga desires yung puso natin, di ba? Humihingi tayo ng iba't ibang klaseng blessings from God. Financial blessings, kasikatan, kagandahan. Kahit po yung love life niya natin, hinihingi natin kay Lord, di ba? Ang kaibahan lang, but there will be times na
ibigay ni Lord yung hiniling natin. And doon na po pumapasok yung medyo na-disappoint tayo, and then may possibility na rin na mag-doubt tayo sa kapasidad ni Lord. So, para hindi po tayo dumating sa ganung point, kailangan po, alam natin kung ano ba yung tunay na kahulugan ng pagpapala na nanggagaling kay Lord. So, kasi po dito po sa mundo natin, pinagpala po para sa atin kapag maganda ka, matalino ka, mayaman ka, you're powerful, sasabihin natin, wow, ang swerte niya, ang dami niyang blessings. Pero kay God po, iba po kasi para sa Kanya kung anong ibig sabihin ng mga pagpapala. Kung mababasa niyo po sa Mateo 5:3-12, nandun po yung the Beatitudes or yung mga pinagpala. Makikita po natin na ibang-iba yung pananaw ni Lord sa kung ano ang ibig sabihin ng kung ano or sino ang mga pinagpala. Sa halimbawa na lang po dito sa atin, if you wanna be powerful, let's say sa isang organization, sa isang ministry, pag gusto mong makarating dun sa tuktok, gusto mo rin, meron ka rin impluensya, didikit ka ng didikit, yung iba nga sobrang sipsip ng sipsip, halos magpaalipin na. Pero kay God po, ang sabi niya sa Mateo 5:3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen! So para kay Lord po, siya lang yung asahan mo, kabilang ka na. Siya lang sapat na. So kailangan po na iintindihan natin kung ano ang tunay na kahulugan ng mga pagpapala. Kasi yung pagpapala po sa mundong ito, susunod na lang yun eh. Pag natanggap na natin yung tunay na pagpapala na nanggagaling kay Lord. So kailangan na iintindihan po natin yung kahulugan ng tunay na pagtitiwala at ng tunay na pagpapalang nanggagaling kay Lord. At kapag naintindihan na po natin yung mga bagay na yon, doon na po natin ma-enjoy lahat ng benefits of trusting Him. And ano-ano nga po ba yun? We will have hope and confidence. We will stand still and we will have a positive outlook in life. Ano man po yung kalagayan natin ngayon sa buhay, mayaman man po tayo, mahirap, or malungkot, or masaya, may mapayapa, or may konting pinagdadaanan, isipin lang po natin palagi kung anong kayang gawin ni Lord sa mga buhay natin. You know, God can do so many great things in our lives when we fully trust Him. Kailangan lang pagkatiwalaan lang po natin siya. Sinabi po sa Ecclesiastes 7:14, magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan na isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at ang kahirapan. Sinong nakakaalam sa kung anong mangyayari bukas? Alam niyo po, kapag po buo yung tiwala natin kay Lord, ano man po yung kulang sa buhay natin, lagi po tayong mananatiling may pag-asa at lakas ng loob na harapin ang lahat. Ano man po gaano man po katindi yung tagtuyot or pagsubok na dumating sa atin, lagi po tayong mananatiling nakatayo. At na para pong mga punong kahoy sa tabi ng batisan, lagi lang po tayong namumunga, lagi pong maganda ang pananaw natin sa buhay. Isipin po natin palagi na ano man yung kalagayan natin sa buhay, lahat to, hinahayaan ni Lord na maranasan natin dahil meron po siyang malaking siya. Sinabi po sa Ecclesiastes 7:14, magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan na isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at ang kahirapan. Sinong nakakaalam sa kung anong mangyayari bukas? Alam niyo po, kapag po buo yung tiwala natin kay Lord, ano man po yung kulang sa buhay natin, lagi po tayong mananatiling may pag-asa at lakas ng loob na harapin ang lahat. Ano man po gaano man po katindi yung tagtuyot or pagsubok na dumating sa atin, lagi po tayong mananatiling nakatayo. At na para pong mga punong kahoy sa tabi ng batisan, lagi lang po tayong namumunga, lagi pong maganda ang pananaw natin sa buhay. Isipin po natin palagi na ano man yung kalagayan natin sa buhay, lahat to, hinahayaan ni Lord na maranasan natin dahil meron po siyang magandang dahilan. Na ang lahat ng ito, gusto niyang maramdaman at pagdaanan natin dahil gusto niyang mas maging matibay tayo, mas maging matibay yung pagtitiwala natin sa Kanya. Nang sa ganon, tanggapin natin yung overflowing blessings and benefits na inihanda niya para sa lahat sa atin na nagtitiwala sa Kanya. Sabi po tayong manalangin muli. Panginoon naming Diyos, thank you so much for reminding us that we should fully trust you with all of our hearts, Lord God.
It took us only 10 minutes, Lord God, to learn about the blessings and benefits of trusting you, but we know that the effect will be for a lifetime, Lord. Sa mga oras na ito, Panginoon, ang gusto lang po namin ay makita namin ang pag-asa ng dahil sa iyo, Panginoon, na manatili kaming nakatayo at lumalaban ng dahil sa iyo, Lord God, at maging maganda ang tingin namin sa buhay ng dahil sa iyo, Panginoon. Lord, we want to obey you and trust you with all of our hearts. At ngayon pa lamang, Panginoon, ay tinatanggap na po namin ang nag-uumapaw na pagpapala na inihanda mo para sa aming lahat na lubos at tunay na nagtitiwala sa iyo. In the mighty name of Jesus, Amen. I walk the fire with you.